Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin what's the energy in the next 7 days from the time na mapanood nyo yung reading na to. This is a timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Ayan, of course, general reading, pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako magme-message or magpo-follow sa inyo to offer services. Mag-ingat sa mga fake accounts and scammers, no? So kung gusto niyo ng private reading, go to my website, mrqueenph.com. Okay. Leo, next 7 days, what's the energy? Next 7 days for Leo. New moon. Oh, this is new beginning. You are going to set intentions about a situation na sisimulan mo. This can be a new relationship, new career, new mindset, new home. You also have Uranus energy, which is about change. So I think you are freeing yourself, na pinapalaya mo ang sarili mo sa mga limitasyon na meron ka noon. Kasi ngayon, mas malakas na yung loob mo, open ka na for a new beginning. So, nandun ka na sa point na you are focused on yourself. Kung paano mo mas mapapabuti yung buhay mo. Kasi pwedeng, in the past, may mga taong nag-try na kontrolin ka sa mga gusto mo, na feeling mo wala kang magawa. But ngayon, you are trying again, you are starting again, starting fresh. Oh, wow, ang ganda. So, itong pagsisimula mo na to, may kasamang swerte ito. So, Jupiter is the planet of abundance, good luck, expansion. So, this is really very timely sa inyo, Leo, no? Na ano man tong nagsisimula na to, ano man yung sitwasyon na iniwan mo para sa bagong simula, ito ay magiging maswerte sa'yo. This is going to bring abundance. This is going to bring expansion para sa'yo. Okay, so some of you, this can be a new career path or bagong matitirahan na mas maswerte ka sa lugar na yon na titirahan mo. This can also mean travel, no? Pwedeng travel opportunities na, makapag-relax. But for some of you, this is more on work abroad. Oo. So let's see your overall energy for Leo. The Eight of Wands. Oh, see, you are finally taking action. Things are moving forward, no? Wala na yung stuck energy na yan. Tuloy-tuloy na. Yung iba sa inyo, kung may na-delay kayo na travel o kaya trabaho or interview or mga negosasyon, projects ngayon, in the next 7 days, magtutuloy-tuloy na yan. So, talagang yung iba dito talaga abroad. Yan, you are flying lilipad. Your challenge is the Queen of Swords. Okay, so pagdating rin sa decision making, hindi porket parang nakawala ka na, no? Parang padalos-dalos ka na sa direksyon na tatahakin mo. So, syempre, kailangan pa rin ng mindfulness, no? So, kumbaga may awareness ka about your decisions, yung direksyon na tinatahak mo, aware ka sa mga nangyayari at hindi mo inaasa ang desisyon mo sa iba. Kumbaga, hindi ka basta-basta maimpluwensyahan ng ibang tao. Now, your opportunity, the High Priestess, which is about your intuition, your instinct. So, you have the opportunity to connect to your higher self. Napaka-importante kasi na malakas yung instinct natin kasi pagdating sa decision making, mas magiging madali para sa atin makapili ano yung direksyon tatahakin natin, ano yung pipiliin natin, sino yung pipiliin natin. Dahil alam natin kung ano yung makakabuti para sa atin. And this is also about learning kasi ang High Priestess is about wisdom. So maaring iba sa inyo may opportunity to improve your knowledge, your skill set, no, para sa inyong mga pangarap na maisakatuparan nyo yun. Now, the blessing is the Knight of Wands. Ito na yung impulsiveness. Na maari kasi kayo ay magpapadalos-dalos. Pero yung iba sa inyo, meron kayong mga gagawin na parang, alam mo yung walang sagabal, na dire-diretso siya, na walang delays, ganon.
So, ibig sabihin yan, kasi blessing nyo yan eh. So, ibig sabihin, kung halimbawa nag-a-apply ka ng work, talagang dire-diretso siya na hindi ka pa babalikin pa or ano, talagang matatanggap ka kaagad or pagdating sa biyahe, diretso agad makakarating ka sa paroroonan mo ng mas maaga, yung mga ganun. So, kung may mga projects ka rin na niluluto, ayan. So, this is going to manifest. Kumbaga, magmamaterialize yan for you. Now, your focus in the next 7 days, the Three of Cups. Wow. So, as your focus, yung attention ay nasa connections, friendships, networking, oo, and also celebrating your goals. Kumbaga, ano man yung mga mga milestones mo, maliit man yan, malaki man yan, isa-celebrate mo siya. Kasi that way, mas magiging inspired and motivated, no, to make things happen for your career or for your projects or para sa mga pangarap mo. 'Di ba? Let's see what else. Leo. Next 7 days. Okay. You have the root. Uy, root is your foundation. So, maaring yung iba sa inyo, mas patitibayan nyo yung pundasyon nyo, lalo na, halimbawa, kung meron kang business na itatayo. So, syempre, dapat alam mo kung ano yung pinapasok mo, no? Or even sa relationship, mas patatatagin mo yung pundasyon ng relationship mo with your person. I also see you becoming more productive. Yung iba sa inyo, pwedeng uuwi sa inyong homeland, no, sa inyong hometown. You also have storm. Ayan. So, itong storm, this is about challenges for you to overcome. It doesn't mean na puro pagsubok, no? Ibig lang sabihin yan, ikaw ay malakas, may kakayanan ka. No, you have the strength, you have the confidence and resilience para ma-overcome yung challenges na yan. Kasi yung iba sa inyo, you are transitioning. Let's say nagta-transition ka ng work na mas malaki yung sweldo. So, syempre, ang isa sa challenge dyan is yung kung paano mo mas mai-improve yung sarili mo para mas mag-level up ka, no? Maging capable ka of doing the work. And then you have octopus. So, octopus, magiging busy rin talaga to. Ito yung, di ba, octopus, marami siyang mga galamay. Ayan, so for some of you, you will be, being more flexible. Marami kang, parang may mga pagsasabay-sabayan kang bagay na gagawin mo na, kumbaga, lahat yon kaya mo siyang pagsabay-sabayan. Kumbaga, magiging multitasker. Multitasker ka. Oo. Okay. Intention. Yan. What if the only resolution you made was to love yourself more? Yes. So, syempre, isi-shift mo yung sarili mo back to you, no? Na kung paano mo mas mabibigyan ng attention yung sarili mo. Kasi the more na nagki-care ka for yourself, the more na kaya mong mag-share ng care or mag-care sa ibang tao. Optimism, this is being positive, no? If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. Ayan, sa pagiging positibo ang iyong pananaw. Malaking tulong yan in achieving your goals. Okay? So, that is the reading, Leo. Thank you so much. See you again.